Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ang pagkikwentuhan po natin ngayon ay itong mainit-init na naakwit na po sa dating Senadora Laila de Lima sa 7 kaso o sa lahat ng kasong isinampas sa kanya nung panahon ni Pangulong Duterte. So, free as a bird na po si dating Senadora Laila de Lima dahil nag-atrasan na po lahat ng kanyang yung mga tumistigo laban sa kanya. So nag-atrasan na po, so inakwit na po ng korte itong si dating Senadora Laila de Lima. So bago natin ituloy yung kwentuhan to, baka pwede naman makalambing sa inyo, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Kinatigan na ng korte ang petisyon for the mirror of evidence si former Senator Laila de Lima laban sa ikatlo at huling drug case laban sa kanya. Dahil dito, acquitted na si de Lima sa lahat ng kasong inihain ng Administrasyong Duterte laban sa kanya. Para sa ibang detalye. So dyan, expected naman talaga ng mga ng mga DDS. O, tsaka nila Pangulong Duterte. Sigurado expected na nila na madidismiss lahat yan. Bakit kamo? Umpisa pa lang ng pag-upo or yung pag-alis pa lang ni Pangulong Duterte sa pwesto, di ba? Pag-upo pa lang ni Bongbong Marcos, may na-acquit kagad na mga kaso. So, sinasabi nga nila na mukhang napapabayaan ng DOJ simula nung nagpalit, siyempre, nung administrasyon ni Pangulong Duterte, iba yung kanyang DOJ secretary. So, nung nagpalit ng administrasyon, so napalit na ng secretary. So andun yung na-involve yung anak ni DOJ Secretary Boying Rimulya sa illegal na damo. So pwedeng i-connect or i-connect ng iba na eto pa lang sila Boying Rimulya, mukhang mukhang may connection nga din daw sa mga illegal na, alam niyo, yung mga illegal substance. Yun sabi nila. And then itong si Laila de Lima, yun nga ang naging kaso, illegal drugs din. So, kumbaga parang may something in common daw yung dalawa. So, ang ginawa raw, medyo napababayaan daw ni DOJ Secretary Remulla yung kaso. Dahil sila yung mahawak niyan, sila yung sila yung nagkaso, DOJ. So, depensa sila de Lima. So, yun nga, napabayaan daw kasi nga, kumbaga ang mas inuna ni Boying Rimulya is sila Tebes, sila Bantag. So doon siya nag-focus ng ng trabaho. So yung mga kumakalaban mga kumalaban sa administrasyong Marcos, yung mga inappoint ni Pangulong Duterte, kumbaga doon nakatuon yung mindset ni Boying Rimulya. So napabayaan. Kahit nga 'di ba, naalala niyo yung kaso ng mga nawawalang sabongero na hindi man lang binigyan ng importansya na makita yung mga nawawala. At the same time, dinismiss din yung kaso dahil kulang daw sa ebidensya. Kahit na meron na ipakitang CCTV camera, nakita na sino yung mga dumukot, dinismiss pa rin ng DOJ yung kaso. Kasi hindi naman yun ang priority nila. Ang priority nila yung mga kumakalaban lang sa Marcos administration. So si Bantag at si Tebes. So doon lang sila nag-focus. So napabayaan yung mga nawawalang sabongero at sinasabi na ipasa Diyos na lang dahil mukhang malabo na makita dahil nga matagal na nawawala at hindi nga alam kung saan nahanapin. So pinapalagay na wala na baka nga raw nategi na. So tanggapin na lang daw ng pamilya yon. So, doon pala makikita mo na kumbaga pag hindi related o hindi yung kalaban ng gobyerno, baliwala yan. So, kagaya rito, kay Laila de Lima, wala namang makukuha rito ang DOJ. So, napabayaan din. So, andyan yung nag-atrasan yung mga witness na nung panahon ni Pangulong Duterte, malalakas ang loob na magbigay ng, kumbaga, biglang sustansya yung kanilang mga sinasabi. Kasi alam nila, nasa likod nila yung presidente na babakapan sila. Since yung gobyerno natin ngayon, yung administrasyong Marcos, wala namang malinaw or walang matibay na direksyon o direktiba patungkol sa war on drugs, kumbaga, hindi nila nakita, hindi nila naramdaman yung
yung tulong ba, yung suporta. So, humina yung loob nila. Andyan na yung tinatakot nga sila. May mga lumabas na balitang ganyan na nakaka-receive na sila ng mga pagbabanta. Siyempre, sila, may mga pamilya rin yan. So, kailangan din nila protektahan yung pamilya nila. Kung hindi mapoprotektahan ng gobyerno yung pamilya nila, so paano pa silang magtitestigo kung ganun lang mangyayari? So, mas gugusto na nilang i-withdraw yung kanilang statement tungkol kay De Lima kaysa na mamapahamak sila at yung kanilang pamilya dahil nga wala nang suporta eh. So, ang mangyayari, ito ang ending. Dismiss po lahat ng kaso ni Laila De Lima dahil nga humina na yung prosecution. Sino ba yung prosecution na yan? Yung DOJ. So, hindi na rin nasikaso. So, hindi na rin nasikaso yung mga witness. Ang ending, back out lahat ng witness. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille? Yes, Nikki, pinawalang sala ng Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 206 si dating Senador Laila De Lima sa kanyang ikatlo at huling drug case na isinampa ng DOJ. Kaugnay ito ng pagkakasangkot umano ni De Lima sa illegal drug trade sa Ubilibid Prison noong siya'y Justice Secretary pa. 6 na taon na nakulong si De Lima bago pinayagan ng korte na makapagpiyansa noong November 2023. Inaantay pa natin sa ngayon yung... Bili mo, drugs ang kaso, non-bailable po yan. Pero nung panahon ni Pangulong Marcos, pinayagang makapagpiyansa si Laila De Lima. So, nung makikita nyo pa lang na talagang nagkaroon na ng hindi mo maiiwasan, di ba? Pag ordinaryong tao lang yung nakulong patungkol sa drugs, non-bailable yan. Hindi yan pwede makapagpiyansa. Kulong yan hanggat hindi patapos yung kaso. Ngayon dito, bago ma-acquit so dinidinig pa yung kaso niya, pero pinayagan siya mag-bail ng piyansa. So doon pa lang makikita nyo na talagang nagkaroon ng sabihin natin, ng mekus-mekus. So paano nangyari yon? So depende yan sa galing ng mga abogado. Pero kasi sa batas nakasulat doon, non-bailable dapat yan. So siguro magaling nga nakuha niyang abogado, nagawa ng paraan na makapagpiyansa siya. So nakalaya siya ng 1 year bago siya na-acquit. So, 7 years siyang nakulong. And then, meron pang lumabas na mga ilang buwan na nakalaya siya dahil sa bisa ng pagpapiyansa. Isang desisyon. At ito lang, no? Okay, ngayon, Nikki, nandirito na nga ngayon si former Senator Laila De Lima. Kabababa niya lang matapos nga ibaba yung desisyon ng korte. Yan muna ang latest update dito. No? Baka mamaya abangan na lang po yung full report para doon sa pinakalaman ng desisyon. Maraming salamat, Camille Samonte. So yun. Wala naman tayong dyan. Wala namang ina-expect na gano'n ang mangyayari na hindi ma-acquit. So lahat niya ina-expect na nila ma-acquit. Kaya nga yung naalala niyo si Kerwin Espinosa na self-confessed na drug lord. Malamang sa malamang nilalaya rin yan. Makakalaya at makakapagpiyansa rin yan. Siyempre, may pera. Siyempre, alam niyo naman, pag sa droga, hindi na uubusan pera. Bare-bare lang yung mga piyansa-piyansa na yan. So, expect nyo natin na pati yun, sigurado makakalaya yan. Dahil nga, kung iisipin mo, yung sinasabi nga ng marami na si De Lima may involvement sa drugs, si Kerwin Espinosa ganun din, may involvement din sa drugs. Ang Pangulo natin, sinasabi nilang Maharlika, may involvement din daw. Nasama nga daw sa listahan ng PDEA, di ba? So, kumbaga, nasa isang circle lang ng issue, yung tatlong yan. So, ano pang ini-expect mo? Dahil nga, halos lahat ngayon, mukhang sip-sip talaga sa gobyerno natin, sip-sip kay Marcos. So, nabibigyan ng pabor daw. So, hindi naman maiiwasang isipin ng taong bayan kung bakit ganun. Kasi, alam niyo, yun yung napakatibay nung panahon ni Pangulong Duterte, napakatibay nung kaso. Pinangangalandakan niya ng prosekusyon na may kakahon nila tong si De Lima. Pero after ng administrasyon Duterte, biglang acquit, 'di ba? Pati yung mga sumuko kay Pangulong Duterte na drug lord,
biglang na-dismiss yung ibang kaso. So, talagang makikita nyo kapag yung presidente natin kulang talaga sa political will, kulang sa, alam nyo yung nadidiktahan. Kasi nga maraming sasabi, may ibang nagkukumpas talaga sa pamamalakad dito sa Pilipinas. Pero yun natin, di natin alam kung totoo. Pero yung kasi yung hula ng mga iba dyan na nakukuha sa bulong-bulong itong si Presidente Marcos. So, I hope na hindi yung totoo. Kasi, pero, ganito nangyayari. So, hindi natin maiwasan na mag-isip din kapapano ng ganun. Kung nakikita natin na malamya yung talagang war on drugs ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon na nga lang sa pag-raid, di ba? Sa Batangas, na dineclare nila napakarami. Pero after ng ilang araw, bilang binawi nila yung declaration nila kung yung amount ng droga na nahuli nila, biglang bumaba, kumonte. So, nakakatawang isipin na parang at the same time, wala pa ang nahuli doon, iisa lang Napakaraming droga yung nahuli sa sasakyan na kung isipin mo sa pelikula na kapag ganun kalaki yung shipment, di ba may mga backup pa yan. Pero yun, nag-iisa lang. At ang rason, napag-utusan lang daw siya na i-deliver yung mga item nun. Hindi daw niya alam kung ano laman nun. Basta i-deliver lang daw. Di ba? Tapos yung nangyari sa Davao din na isa sa pinaka-safest location or city sa buong mundo, nagkaroon daw ng ng pagkakahuli daw ng drugs din. Pero iniwan lang yung drugs dun sa bus. So, wala ring nahuling suspect. So, ang nahuli lang mismo is yung item lang. So, makikita nyo na talagang parang nagiging moro-moro na lang yung mga issue natin pagtungkol sa droga. Kasi nga, kumbaga, doon daw nalilinya yung mga personalidad na to na may involvement daw sa drugs. Kaya, nangyayari, parang humihina yung mga kaso patungkol sa mga isinampang kaso patungkol sa droga. So, parang, ewan natin. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong mangyayari. So, acquitted si De Lima. Hintayin natin sino-sino pa yung mga susunod na ma-acquit patungkol sa droga. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.